Alam mo, sa umpisa pa lang, nagdududa na ako. Pagka ganon, maghiwalay-hiwalay na tayo. Kayong taga Luzon, pumunta na yan sa Mindanao, mag-declare na lang tayo ng independence separate. Bakit binababoy ninyo ang bayan natin? Nakakaubos talaga ng laway itong... Hindi ako pabor doon. Kasi what does it says is that it will only revive the dispute between the Philippine government and yung sa mga bangsa mo. Mindanao is also quoted as the fruit basket of the Philippines. So Yes. imagine if mariremove pa yun, so malaking magiging insecurity natin when it comes to our food supplies and things like that. Today na pinopromote ng nila BBM as yung unity, hindi po siya akma doon sa pinopromote ng current term ng ating presidente, which is yung unity. So bakit mo ihiwalay yung Mindanao if you're going to promote the unity within the Philippines? Panindigan niya yung parang sasabihin niya na magiging private life na siya. Ayan. Hello, Kuya. So, ano ba masasabi mo dun sa statement pa ni PRRD dun sa Davao Rally nila na gusto niya ihiwalay yung Mindanao po sa Republic of the Philippines? Masasabi ko lang po isa, hindi po ako papayag. Kasi po ang tawag doon, hindi naman po dapat iwalay-iwalay yung natin eh. Yung Luzon, Visayas and Mindanao, dapat po magkakaisa tayo. So kaya nga po tinawag na Philippines para hindi po mag-iwalay-iwalay. So kumbaga tulungan lahat tayo, mamamayan. So iisang bansa lang po tayo, dapat po hindi po natin kailangan paghiwalay kasi dahil po diyan nagkakaroon po tayo ng pag-aaway. Like hindi natin pagkakasunduan. So kailangan sama-sama pa din. Yan lang. Pero ikaw, kasi di ba sabi mo taga Mindanao ka? Ako- Gusto mo ba na Republic of Mindanao na lang kayo? Syempre po hindi. Kasi syempre po, iba po din po talaga kung ano yung pagkakakilala sa amin. Kumbaga kung ano po yung nature namin sa bilang Mindanao. Then ano po yung pagkakatrato nila sa amin. Kumbaga kasi ayaw po namin na mag-iba yung image namin sa ibang region like ibang region pala like sa Luzon and Visayas. So kailangan kung ano kami, ganun pa rin sila. May masasabi ka ba kay PRRD doon sa kanyang sinabi? Sa masasabi ko lang po ay wala eh. Siyempre, di po kasi ako sigurado kung talagang gagawin niya yun or hindi. Tingin mo hindi siya hindi siya Parang seryoso? hindi pa po siya kumbaga talagang gagawin niya. Siyempre po, iba pa din po yung mga mamamayan natin. Kumbaga si President pa rin po masasabi niyan kung ano po talagang gusto mangyari. Pero kung mangyayari po man yun, ayun lang po, baka po Hindi ka talaga pabor? baka hindi na po magiging pabor nun. Baka magkakaroon po talaga ng away to. At saka hindi na magiging kasundo tong bayan na to. Ayun lang. Ate, so ano yung reaction mo po dun sa sinabi ni PRRD na gusto niyang iwalay yung Mindanao sa Republic of the Philippines? For my opinion lang po, bakit po natin hihiwalay yung Mindanao? Parte siya ng Pilipinas. So, kung i-connecta natin yung war nung sa Spanish colonization, di ba po naglaban po yung Philippines, pinaglalaban po natin yung kalayaan ng bansa natin. So, kasama na po dyan yung Luzon, Visayas, at Mindanao. So, bakit ngayon po, ipaghihiwalay po yung Mindanao sa bansang Pilipinas po na overall? Party po siya ng ating bansa and kailangan hindi po magiging Pilipinas po yung tawag sa bansa natin kung walang Mindanao. Yun lang po, thank you. Hello Kuya! So ano masasabi mo dun sa speech ni PRRD dun sa kanilang Davao Rally na gusto niya pang ihiwala yung Mindanao sa Republic of the Philippines? Masasabi ko lang po ay dapat manahimik na lang po siya. Siguro nasira na po siya ng ulo. Yun lang. Dahil sa fentanyl mo. Oo. Yun lang. Pero tingin mo, possible kaya mangyari yun? Kung Depende. sakali sila ng kudita, mga people's power sa tingin mo? Na hopefully, wag naman mangyari. Huwag naman sana, pero kung sana mangyari, yung binabalak niya po.
Yun lang. Kung ikaw, papayag ka ba? Hindi. Kunyari, taga Mindanao ka. So, hindi ka na pwede sa Luzon tsaka sa Visayas. Gusto ako na tol. Republic of Mindanao na kayo. Gusto ko dito sa Manila. Tourist ka na tol. Tourist ka na pag pumunta ng Mindanao. Oh, may visa ka na. Kailangan ng passport mo lang. Hello ate, ano yung masasabi mo dun sa statement ni ex-President Duterte na yung Mindanao daw isa ihiwalay na po niya sa Republic of the Philippines? No. First of all, Trio works at saka Mindanao is part of the Philippines kasi kinasalanan natin mga Pinoy yun eh. Luzon, Visayas, Mindanao, mula Visayas hanggang Hulo, ganun. Hindi naman natawag na Pilipinas kung Kung wala yung Mindanao, yun lang. Si Kuya. Pero, si Kuya. Ano masasabi mo pa? Dun sa sinabi ni Pangulong Duterte pa na gustong ihiwalay, gusto niyang gawing Republic of Mindanao. Ang dami kong audience, oh. Hindi ako sangayon kasi maraming maapektuhan. Katulad ng mga, siguro, against sa mga, feeling ko lang, opinion ko lang, against sa mga Muslim, gano'n. Kaya niya iniiwalay. Masyadong magulo sa Mindanao, gano'n, ganito. Pero, kaya nasabi niya, hindi matatawag na Pilipinas kung kulang ng isa kasi, kumbaga, nakasanayan na natin yung Luzon, di natin siya tayo, diba? Yun lang. So ayan, anong masasabi niyo po dun sa statement ni ex-President Duterte na gusto niya nang ihiwalay yung Mindanao sa Republika ng Pilipinas po? Ayun, number one kasi, if we look at the current scenario, di ba, nagkaroon sila ng sagutan. Which is, yung una, pinasada ni PRRD noon before na si Marcos daw, kasali daw siya sa Dragon War. Yes. I mean, nasa listahan Oo, siya. nasa diba? list. Pero, sinabi din back ni BBM na wala daw siya doon or baka nasa influence lang daw rin ng drugs Fentanyl. ni PRRD. Ah, or yung dun sa Fentanyl. Fentanyl na Yes. drugs niya. Ngayon, sumumbat ulit si Duterte, which is yung sinabi niya na inikayat niya na maghiwalay na ang Mindanao sa Republika ng Pilipinas. Well, definitely, number one, hindi ako pabor doon. Kasi what does it says is that it will only revive the dispute between the Philippine government and yung sa mga Bangsamoro. Because this is not the first time na nagkaroon tayo ng issue regarding the separation of Mindanao. Ikat lang kita. Actually, yung Bangsamoro is hindi siya pabor. Dun sa Yes, sinabi. exactly po. Bangsamoro also clearly stated na ayaw din. Pati mga mambabatas natin from Mindanao, it's not also conceding dun sa sinabi ni PRRD. So, imposible talagang mangyari yung pag-separate ng Mindanao at saka ng Pilipinas. Pero let's say na mangyayari yun. Hindi pa rin ako pabor doon. Bakit? Kasi sobrang laki ng contribution din ng Mindanao sa hindi lang sa economy ng Pilipinas as general, pero at the same time, it also greatly affects our food security. Because not just only the Mindanao is also quoted as the fruit basket of the Philippines. So Yes. imagine if mare-remove pa yun, so malaking magiging insecurity natin when it comes to our food supplies and things like that. Kaya hindi siya napakapabor bilang isang normal na citizens or bilang isang estudyante din na nag-aaral ng politika na maghiwalay pa ang Mindanao at saka ng Pilipinas. And long before, napag-usapan na dati yan. At nagkaroon na ng consensus, different legal actions regarding the separation. May mga different intervention na rin para ma-commit yung interest ng mga taga Mindanao, mga MILF, mga ganyan. Meron ng intervention ng gobyerno natin. At hindi pabor sa anumang bagay na ikakabagsak pa ng Pilipinas. Sabi nga ni BBM, we must unite. Yes. At hindi dapat tayo mag-separate sa isa't isa. So sa tingin mo, kasi sinabi mo unite. So, kasi alam naman natin na yung unity is nagkakaroon na ng downfall. Na sila, nagkakalamat yung kanilang samahan. Ano yung mo doon? Tingin mo ba, magkakaroon pa ulit ng reconciliation dun sa parehong partido? Well, para naman sa akin, I'm not a particular part of the one. Pero syempre, for the best interest of the people, of the country, syempre, dapat mag-work sila together. As what they promised to their propagandas way back before. They promised as unity Yes. to properly function the government. So dapat ma-manifest nila yung pangako nila yun sa tao. Hindi lang naman kung sino-sinong pinangakuan nila. Yes. Mga Pilipinong pinangakuan nila. Na binoto sila. At binoto sila dahil doon. Dahil Yes. they propose a government that unites. Diba? So, ang masasabi ko lang doon, dapat committed sila sa commitment nila niya. Kasi nga, totoo naman, kahit hindi ako suportado sa propaganda nila noon,
Pero as a citizen, I also recognize the importance of it. And if that would be the best deliberation of the best service for the people, definitely, diba? Dapat sundin natin. Tama. Galing mo, kuya. Last question pa, last na lang. Sige, last question. Ayun. So, ano yung masasabi mo kay President Duterte sa kanyang mga binatawang statement? Kay President Duterte, sinabi niya na noon na magko-concede na siya sa private life. And dapat respetuhin ang kanyang opinion. Bagkus meron man siyang opinion, it is still influential. Dahil nga marami na siyang suportado Tama. way back before. So even if opinion niya yun, malaking epekto nun sa politika ng bansa. Ang masasabi ko lang sa kanya, well, take mo na yung opportunity to make your voice as an instrument and not as something that will destroy the republic. Ano yung masasabi mo dun sa statement ni PRRD na gusto niyang ihiwalay yung Mindanao, magiging Republic of Mindanao sila? Ihiwalay sa Republic of the Philippines. Hindi po ako pabor doon kasi syempre kaya nga po tayo natawag ng Republika ng Pilipinas is we consist of three major yung mga kapuluan ng Pilipinas, which is Luzon, Visayas, Mindanao. And kasama na po sa identity ng Pilipinas is yung Mindanao. Katulad sa flag, Philippine flag natin is yung tatlong stars doon is nagsisymbolize ng Mindanao. So marami pong mababago and magkakaroon siya ng diversity sa mga in the Philippines in general. And yun nga po, with the term na we have today na pinopromote ng nila BBM as yung unity, we all know na nagkakaroon na po ng separation yung unity na tinatawag nila dahil nga po dun sa mga bangayan nilang issues within their family na galing sa mga political dynasty. So parang hindi po siya akma doon sa pinopromote ng current term ng ating presidente, which is yung unity. So bakit mo ihiwalay yung Mindanao if you're going to promote the unity within the Philippines? So yun lang po, parang sobrang malaking gulo siya in the sense na dapat ang Philippines is a democratic country. So parang mawawala na po yung sense ng democracy dito sa Philippines. So, baka may masasabi ka po kay ex-President Duterte. Ang masasabi ko lang po sana, if may binitawan siyang salita, katulad po dun sa videos na na-interview, is panindigan niya yung parang sasabihin niya na magiging private life na siya, like, yung anak niya vice president, yung isa niyang anak mayor ng Davao. So parang if solid ka na doon sa desisyon mo. So kahit man lang sabihin natin na irespeto yung sinasabi niya na yung opinion niya na magiging private siya. We cannot deny na still influential people, isa sa mga pinaka-influential people sa Pilipinas. So yun lang, parang kailangan niya maging mindful sa mga binibitawan niyang salita, lalo na when kung ipapalabas siya sa press. And sana din po, yung current term natin ngayon kay Marcos is magkaroon po ng sense ng ayos. And sana tuparin nila yung mga pinangako nila sa tao. Yun lang. So, ano yung masasabi mo po dun sa sinabi statement ni ex-President Duterte na gusto niyang ihiwalay yung Mindanao sa Republic of the Philippines? Hindi pwede yun. Kasi pag naghiwalay na yun, magiging dalawa na yung flag ng Pilipinas. Diba? Ihiwalay stars na lang. Hati na lang yung flag. So, magiging Luzon, Visayas na lang. Wala na Mindanao. Mayayari, dalawa na yung flag. Ano mangyayari sa mga Pilipino? Dapat sabi nila, hindi na Pilipino tumitira. Kaya walay na yun, diba? Hindi na yung parte ng Pilipinas, kaya walay na. Ano tatawag na doon? So, baka may gusto ka sabihin kay kay Duterte po, kay PRRD. Ano yung masasabi mo po doon? Yung masasabi ko kay dating Pangulong Duterte, bayaan na lang muna nila kung ano yung katotohanan, doon na lang yung gawin nila. Diba? At least yung tao ang decide. Sila yung dapat decision, sila yung batas na lang. Tingin mo, kuya, pabor kaya yung mga taga Mindanao dito sa gusto niya mangyari? Siguro hindi. Magiging iba yung sistema na yun eh. Kumbaga mahirap Sobrang gawin. malayo na.
No. Uy! Sabi nga mag-date pa kami sa Mindanao. Mag-date pa po kami sa Mindanao. Anyway, sige. Ay, siya na lang, te. Dito sa Manila. Tourist ka na, tol. Tourist ka na pagpunta ng Mindanao. Oh, may visa ka na. Kailangan ng passport mo.